Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, i-share ko lang tong parte ng baging mga kaagimat na naging parang lubid. Natali siya sa kanyang sarili. Malakas ito na depensa mga kaagimat. Ginagamit ito sa mga nitibo, pati mga antingero. Marami itong dala mga kaagimat, depensa sa sarili, at pwede itong gawing sangkap. Pwede kang kumuha ng mga maliliit na parte nito mga kaagimat, ilagay mo sa bote na pang sangkap. Pwede din ito mismo dalhin mo mga kaagimat, gawin mong bracelet or ikwintas or itali mo sa biwang mo na ganito. Lagay ka lang ng tali dito, tali dyan, iikot mo sa biwang mo. Depensa siya. Ang yung mga kalaban mga kaagimat ay para ding natali o napako. Hindi sila makaimik laban sa iyo. Depensa din to sa tagaliwas. Mga bala, kung babarilin ka, iiwas kung meron ka nito. Sangkap ito mga kaagimat. Yung partner na gamit nito is yung tagusan din naman ng mga ugat or baging na tumagos sa ibang mga kahoy. For example, puno ito ng merong baging dyan, lumagpas or tumagos doon. So, kunin mo yun, i-partner mo dito para maging mas malakas at mas matindi siya. Ang style ko mga kaagimat ay merong orasyon na i-partner ko para maging mas matibay siya at hindi siya basta-basta mawala yung bisa niya. For halimbawa, yung iba pupunta ng mga bawal, maraming bawal kasi yung gabay aalis. Kung meron kang orasyon, dasal ka sa Diyos, ang Diyos mismo poprotekta sa iyo. Hindi ka basta-basta babaklas sa nakapangyarihan kasi protektado ka ng Diyos Ama. Yung mga tao na hindi nagdarasal, hindi sumasamba sa Diyos Ama na nagawa sa langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob at Diyos ni Moses, ay madali lang silang mabaklasan ng kapangyarihan. Advice ko sa iyo mga kaagimat, kung gusto mong maging malakas na antingero, magdasal ka sa Diyos araw-araw at huwag kang magsamba sa ibang Diyos. Ang mga demonyo ay ating mga kalaban. Huwag kang gumaya sa mga mangkukulam. Kung manggagamot ka mga kaagimat, gamitin nito, depensa sa kulam, itali. Para siyang, mga kaagimat, ang partner mo nito, orasyon yung panali sa panlubid para yung mga masamang espiritu hindi makagalaw, hindi sila makalapit sa iyo. Kung meron kang tatalian na tao or pasyente, pwede mo siyang hawakan or ilagay mo sa iyong kamay, ganyan, or hawakan or i-bracelet, tapos siya ka mo talian gamit ng orasyon, pantali mga kaagimat. Mas malakas ang epekto niyan kasi yung enerhiya nito sasama sa orasyon, mas malakas siya, mas mahigpit yung tali at mas matibay. Kahit demonyo mga kaagimat ay hindi makatakas. Yung mga mangkukulam na makalaban natin ay magmamakaawa para gusto nila magbago, pero mga sinungaling yan sila, gaya gilitan nyo na. Ang mga demonyo mga kaagimat at mangkukulam ay mga sinungaling yan. Kaya kung makainkwentro kayo, huwag nyong patawarin. Gilitan nyo na. Or kung gusto nyo, magmakaawa sila dun sa Diyos. Maghingi sila ng tawad, magbago, isurrender, sunugin yung gamit niya, itakwil niya mga demonyo sa buhay niya. Kahit pagilitan nyo yan, ang Diyos din ang magpasya sa kanya. Mabubuhay ba siya o mamatay? Pwede nyo siyang talian gamit nito at orasyon. Talian yung leeg niya at buong katawan para hindi makaligtas. Kung ikaw namang susuot nito, walang makalapit sa iyo. Protektado ka. Parang merong siyang shield or barrier na walang makalapit. So mga kaagimat, sa mundo ng hiwaga at kababalaghan, ako ang iyong kaagimat na si Paraon.
Marami pong salamat sa inyong panunood.